extreme danger level na heat index ngayong araw. Nag 51 degrees Celsius kanina. Sa Dagupan, Pangasinan, halos maabot niyan ang 53 degrees Celsius. Kahapon po sa Zambales, 47 degrees Celsius naman ang naitala ngayong araw sa Apari, Cagayan at Aborlan, Palawan. 46 degrees Celsius sa Tuguegarao City, Coron, Palawan at Pili, Camarines Sur. Bukas, base sa forecast na Pag-asa, maaaring sa Dagupan ulit pinakamainit na aabot sa 49 degrees Celsius. Bakit ganito lang ang nangyayari sa mundo? Pagiging mga sarili ang umiikot sa puso ng mga tao. Ikaw na nakaupod na kikinig. Ay, may puso rin na ang pupumiglas. Nagtatanong ang iyong isipan, kailan mo mapagtatanto na ang kaginhawa ang iyong natatamo sa maling gawain ay nagdudulot ng panganib at kahirapan sa mundo. Wala ka bang napapansin, kaibigan? Tingnan mo ang kapaligiran! Ito ba ang tunay na kahulugan ng pag-ahon? Ito ba ang gusto mong ipamana sa susunod na henerasyon? Magbago ka, kaibigan! Magbago ka. Magbago ka. Our world is a masterpiece, painted with the vibrant colors of life. Majestic mountains, serene oceans, green forests, and diverse wildlife, all interwoven in a delicate balance. These scenes of natural beauty have inspired awe and wonder for generations. But today, this masterpiece is under threat. Our once healthy environment is changing. Kada langhap sa hangin, pansin ko na lagi na lang usok. Walang malinis, halos puro pollution. Only when the last tree has been cut down, the last fish has been caught, and the last stream has been poisoned, we will realize that we cannot eat money. Hindi ka na makakapag-produce talaga ng matinong gulay at saka prutas. Yun ang epekto na talaga, sobrang init na yan. Kumbaga sa lugi-lugi yung mga nagpuprutas. Tapos matsyempo pa sa presyo ng dahil wala nga sa kalidad yung magagawang prutas o kaya gulay. Ganun lang ang magiging epekto ng init na yan na sobra. Minsan kasi may bunga na pakwan, di lumalaki sa sobrang init. Kaya yung punan mo medyo nagiging delikado. Minsan di mo na babawi. Ilang araw lamang na tuloy-tuloy na pag-ulan, lubog na sila sa baha. Kung ganito raw ang sitwasyon, di hamak na mas kaunti ang ani. Lagpas 6,000 katao na sawi sa super bagyong Yolanda. Nandito rin yung kanilang palikuran. Lahat ng yan sa dagat ang bagsak. Kapag nag-high tide, sinisimulan ng kainin ng dagat ang kalsada. Nakakalungkot mang isipin, ngunit ilan lamang iyan sa mga pagsubok na kinaharap natin ngayon. At ang mga iyan ay bunga ng climate change. Ano nga ba ang climate change at paano nito naapektuhan ang ating pamumuhay? Ang klima ay ang karaniwan at pangmatagalang lagay ng panahon sa isang lugar. Normal lang sa klima ang magbago sa paglipas ng panahon. Pero sa kasalukuyan, mas mabilis ang nangyayaring climate change. Pero ano nga ba ang climate change at bakit maaaring malaki ang epekto nito sa atin? Ayon sa mga pag-aaral, ang mundo ay matagal nang dumaranas ng climate change o pagbabago sa klima o panahon. Mas bumilis ang climate change nang magsimulang gumamit ng fossil fuel ang tao. Halimbawa nito ay ang paggamit ng uling, gas para sa mga sasakyan at usok mula sa mga factory. Nakakadagdag ito sa carbon emissions na napupunta sa atmosphere at hindi na kinakayang maabsorb ng mga halaman, dagat at lupa
kaya naiipon ang gas sa atmosphere at nagkakaroon ng greenhouse effect. Ito ay isa sa dahilan kaya umiinit ang temperatura ng ating mundo dahil ang init ng araw ay hindi nakasisingaw dahil nahaharangan ng naipong gas sa atmosphere. Ilan sa mga maaaring epekto ng climate change sa tao ay ang pagkakaroon ng mas malalakas na bagyo o mas matagal na tagtuyot. Ang pagbabagong ito ay makasisira ng mga pananim at makakaapekto sa supply ng pagkain. Maaari rin itong maapektuhan ang supply ng tubig. Bukod dito, ang sobrang init na temperatura ay maaaring maging sanhi ng mga karamdaman tulad ng respiratory diseases at sakit na sanhi ng maruming tubig. Ngayong alam na natin ang bunga ng pabago-bagong klima. Sa tingin mo, kaibigan, sino nga ba o ano nga ba ang mga dahilan nito? Tayo nga ba? Tayo nga bang mga tao o ang mga ginagawa natin ang dahilan ng mga ito? Kung hindi tayo, sino? Sa iyong mga kapaligiran, kay dumi na ng hangin, mga ilog natin. Sa tingin niyo po ba, isa tayong mga tao sa dahilan ng climate change o pabago-bagong panahon? Opo. Ako ba? Ikaw o tayo ang nagiging dahilan ng pabago-bagong panahon? Lubos na nakababahalang isipin ang mangyayari kung lalala pa ang ganitong sitwasyon. But the good thing is, we can help in making a change. Our small actions matter. Huwag magputol ng puno, magtanim palalo. Maglinis sa kapaligiran. Pagkakalat ay iwasan. Pagsusunog ay iwasan. Basura sa bakuran, gawing fertilizer kung kinakailangan. Climate change is real, but so is our power to change it. Ang tunay na pag-ahon at pag-asa para sa susunod na henerasyon ay atin nang simulan. Ako si Angelic Charm Caito. Ako si Leroy H. Bergonia. Ako si Gabriel Nibran. Ako si Rohan Mas Reyes. Ako si Generous Ironico. Ako si Stephanie Abrio. Ako, ikaw, tayo, ang solusyon sa pagbabago.